Ayan mga kamangyan, isang mapagpalang hindi Lunes, sa inyong lahat, disclaimer, syempre po disclaimer, sa mga naniniwala lang yung ibabahagi natin ngayon, about sa agimat, mutya, din nakarunungan, po. Sa naniniwala lang, syempre, at pwede nyo pong i-share yan, siyempre, yung title o yung kaalaman natin babahagi ngayon about po sa tuway o mutya ng tao na tawag. Yung title natin dito ay maganda bang agimat yung tuway ng tao? Siya ba ay pwedeng ihanay sa kanan o ito ay kaliwa? Tuway po, yan yung isang agimat o anting-anting na karaniwan nung unang siglo pa ng mga antingero ay umiiral na o ginagamit na. Paano nga ba kinukuha yung mga ganyan? Siyempre mga kamangyan, talagang bubutas ka ng isang nicho. At kukunin mo yung tuhod, bayugo ng isang tao. At ito ay gagawin mo nga daw ng alas 12 ng gabi. Mas mainam kung unang Biyernes ng buwan o kaya Biyernes Santo. Sinasabi ng iba na lubhang mapanganib ang pagkuha nito kasi maaari kang makaramdam ng kakaiba sa paligid o maaaring hilahin yung anong mo pag hindi nyo kasabihan, kasabihan lang, kumbaga hindi pa natin masyok kung talagang may katotohanan, At syempre, sa pagkuha po niya, kailangan alam mo yung pangalan ng taong kukunan mo niyan. Alam mo din yung kanyang kapanganakan. At syempre, pag nakuha mo na daw ito, ay ilalagay mo sa iyong bibig. Yun lang yung pagkakaalam natin. Kumbaga, binabahagi ko lang yung kaalaman na napulot ko sa mga tao na nagtatanga na ganyan na in-interview natin, patungkol dun sa pagkuha niya ng tuway ng bayugo ng tao. At yun nga, sinasabi na talagang pag naghain ka o kakain kayo, kailangan mayroong isang plato na may laman din na pagkain kahit walang kakain doon, kasi siya na yung magiging bantay mo kumbaga alipin mo na siya. Yun, kaya kung para sa akin yung aking opinion para dyan sa tuway, sa kaliwa ko talaga yan. Kaya gamitin nyo sa kabutihan yan, sa panggagamot. Para sa akin, opinion ko po dyan sa kaliwa. Bakit? Kasi po, yung isang namamayapa na ay patuloy mo pang inaalipin, ginagambala, na sa halip na siya'y nagpapahinga na, gagawin mo pa siyang utosan o isang gabay. Yun po yung karaniwan na basihan, kaya siya matatawag na sa kaliwa. Kasi nananahimik na yung isang pumanaw, tapos gagawin mo pa siyang alipin para lang maging gabay. Hindi po maganda yun, pero hindi po yung video ko ay para patamaan yung mga nagtatanga ng ganyan. Kumbaga, sa paniniwala nyo, okay yan. Okay na din sa akin. Pero para sa akin po, isa po yung karumal-dumal na kasalanan sa Diyos. Sayang karumal-dumal na kasalanan sa Diyos. Kasi kinuha yung tao na yun kasi oras na niya. Samantalang yung gagawin mo,
gagawin mo pa siyang alipin sa pamamagitan ng pagkuha sa bayugo nito at tawagin siya sa okasyon upang siya'y maging isang alipin mo. Malakas po kasing gamit, sa totoo lang napakalakas na gamit niyang bayugo ng tao tuwan. Kung alam niyo yung proseso ng paggamit at pagkuha niyan, malakas. Sinasabi na tagabulag sa bala at talagang pag daw yan ay nasa bibig mo, para kang pusa. Kumbaga, hindi mararamdaman ng isang tao na ikaw ay papalapit sa kanya. Kaya kalimitan, yung mga tuway o yung mga nagtatanga ng tuway, hindi naman lahat ginagamit mo talaga sa masama. Ginagamit sa pagnanakaw. Hindi naman lahat, pero for my opinion, mga kamangyan, isa po yung makakaliwang gamit. Yan po, sana may natutunan kayo sa binahagi ko ngayon patungkol po sa gamit ng tuway, o bayugo ng tao. At isang mapagpalang araw sa lahat at nawa po ay may natutunan tayo. Huwag po magagalit yung yung may mga tanga niyan. God bless po sa lahat. Shout out.